Way back 2023 po, may iba na po akong nararamdaman. Masakit yung tiyan ko, iba yung ulo ng tiyan ko, tapos hindi naman po normal sa akin na ganun. Pinaka-worst po na nangyari sa akin nun, nung nagugupit po ako. Parang nahilo po ako na hindi ko po mapaliwanag. Sa sobrang sakit po ng ulo ko, biglang napaupo na lang ako. Tapos hanggang yun po, nag-decide kami ni father ko na pumunta na po sa doktor. Sabi nung doktor sa akin, sa test ko na call siya, kailangan mo nang magpa-undergo ng nandun na po ako sa kwarto, talagang sa sobrang sakit po, namamalipit na po talaga ako. Parang hindi ko na po ma-explain kung ano po talaga yung sakit na nararamdaman sa tiyan ko. Ngayon po, nababahala po talaga ako nun dun sa time na yun. So, bigla po akong nag-CR, tapos po meron na pong dugo. Natakot na po ako kung ano po talaga yung sakit ko. Lalo na po dun sa sobrang... Ako po si Jerome Laksamana, aka Boss Jerome. Nakatira po ako sa poblasyon, Florida Blanca, Pampanga. Po ay 32 years old. Bilang isang barbero, nag-start po ako ng 7 a.m. to 6 p.m. Pag minsan dumarami po yung customer ko, nakakalimutan ko na pong kumain. Isang po, nadidis oras na. Hanggang hindi ko na po namamalayan. Yung palang time ng pagkain ko, sumobra na po. Nalilipasan ako ng gutom dahil sa natanggap ko pa po yung mga customer ko. Madalas ko pong kinakain yung mga fatty food, Paris, Mami, Goto, Batangas. Diyan po ako na inganyo po, lalo na po pag pagod po yung katawan ko. Umabot na pala dun sa hindi na tama po yung kinakain ko. Magmula po bata, hindi rin po ako mahilig sa gulay. Way back 2023 po, magra-ride po kami ni Mrs. papuntang Zambales. Pero yung time na yun, bago po kami mag-ride, may iba na po ako nararamdaman. Masakit yung tiyan ko. Dahil gusto namin pong makapunta sa Zambales dun sa pinsan ko, pinilit pa rin po namin na pumunta doon. Nung nandun na po kami sa bahay ng pinsan ko, parang iba na po. Parang may nararamdaman na po akong iba sa tiyan ko. Hindi naman po normal sa akin na gano'n. Hanggang pong nakauwi na po kami sa Pampanga, iba na po ata yung ulo ng tiyan ko. Tapos hindi na po normal talaga sa akin. Dati po kasi nung nagpupupo ako, 3 times a day. Pakonti na pong pakonti. Sa isang araw, di ka na makadumi. Ang laking struggle po sa akin noon. Pinaka-worst po na nangyari sa akin noon nung naggugupit po ako. Parang nahilo po ako na hindi ko po mapaliwanag. Sa sobrang sakit po ng ulo ko, biglang napaupo na lang ako. Tapos tinanong po ako ng customer ko, "Sir, bakit parang namumutla ka?" Sabi niya sa akin ganyan. Tapos sumabay pa po yung sakit ng aking tiyan po nun. Talagang pag-aplos ko po sa tiyan ko, hindi ko na po talaga mapaliwanag sa sobrang sakit. More than 2 weeks po nun. Tinitiis ko po yung sakit hanggang hindi ko na po makayanan. Hanggang yun po, nag-decide kami ni father ko na pumunta na po sa doktor. Yung kilala niya pong doktor na sa gastro, tsaka dun po sa endoscopy. Tinanong po namin kung ano po yung mga symptoms na nararamdaman pag meron ka pong colon cancer. Sabi nung doktor, matest mo yung pumo. Lagi na lang po yung lumilitaw, yung parang symptoms talaga na andun ka na dun sa colon cancer. Sabi nung doktor sa akin, sa test ko na call siya, kailangan mo nang magpa-undergo ng colonoscopy para malaman natin kung meron ka talagang mga polyps or yung mga ng colon cancer. Yun po, nagdasal ako, natakot ako. Siyempre po, sino po ba yung hindi matatakot pag sa salitang cancer? Paano po yung mga magulang ko? Ako na lang po yung breadwinner sa kanila. Hanggang ayun po, sabi ko po sa kanila, "Ngayon tay, parang gusto ko na pong mag-undergo ng colonoscopy." Tapos nung pumunta po kami doon sa doktor, sabi ng doktor, baka makupa natin sa gamot to. Ngayon po, binigyan po ako ng mga reseta ng gamot. Habang tinitake ko po yung mga gamot na yun, parang hindi po ata umayos yung ano ko, yung tiyan ko. Tinignan po ako ng nanay ko, nandun na po ako sa kwarto. Talagang sa sobrang sakit po, namamalipit na po talaga ako. Parang hindi ko na po ma-explain kung ano po talaga yung sakit na nararamdaman sa tiyan ko. Hanggang pumunta na po kami na nag-undergo. Dahil po sa wala po kaming kakayahan sa financial, tumingin po kami sa mga public. Gamit lang po yung PhilHealth. Meron pong isang hospital na libre po sa colonoscopy. Sabi po ng doktor, nung nagpa-schedule po kami, meron po kayong preparation for 2 weeks bago mag-undergo ng colonoscopy. Yun po, nababahala po talaga ako noon dun sa time na yun. Bigla po akong nag-CR, tapos po meron na pong dugo. Natakot na po ako kung ano po talaga yung sakit ko. Sa sobrang overthinking ko po, parang pumapasok na po talaga sa akin. Cancer na po talaga. Kasi nandun na po yung lahat ng mga symptoms. So hanggang pong nagdarasal po ako sa Panginoon na makahanap po ako ng solusyon. Yun nga po, sa kakapanood ko po ng Facebook, sa kaka-scroll up ko po, bigla pong parang nag-bump po sa akin na isang produkto. Yun nga po yung SBG. Yung pinanood ko po yung video doon sa SBG, nagulat ako. Itang tao na ito, atin yung gallstone. Tapos, Benke, siyempre, gallstone nito eh. Imposibleng panuluya mo. Herbal yun. Agamot ng sakit gallstone. Yung Benke, irata resulta, no? Megin lang okay. Tutuya po kaya yun eh.
na po yung dating kong sigla. Bato nakagulat yung effect ng Salveyo po talaga sa akin. Kaya ayun po, tinuloy-tuloy ko na po siyang ininom. Sa mga customer ko po, magtatanong sila sa akin, boss, parang naging okay ka na ngayon Ayun, hanggang sinabi ko po sa kanila na yung sikreto ko po yung Salveyo. Almost 2 months ko po siyang tinik bago po ako nag-undergo ng colonoscopy. Nung pag-ano ko sa colonoscopy, dapat meron ka pong isang relative sa family niyo po. Sabi ko sa doktor, bali yung kalibing partner ko po, siya po yung papasok. Dok, pinapasok naman ni Doc. Nung tinignan na po yun, kasi start po nila yun, kung ano po yung makikita nila, kung meron po bang mga polyps, kung meron ka po bang hemorrhoids. Nagtakala rin, doktor, lang tenig ditang parato do. Utala lang ngikit. Tapos sabi daw yung misis ko, paglakwan tamong muhata niya na, alay mo pala ang kain niya na. O ito po, hanggang sinabi na ng misis ko na ako, nang may gising na ako, puliba na ako kitang room niya. Sabi ng misis ko, sabi da rin doktor kaya ka, paglakwan mo lang muhata, hindi nga lalaman ngikit kaya kaya daw mga yan. Kitang 2023 na ito po nang may panatag na ako, nang wala na akong makain daramdaman. Nag-stop ko po, uminom kayang Salveyo. Uling may panatag po, clear naman yung ka na akong resulta, minum ko pang makantini, ako makanyan. Hanggang itang hiliapas po, pilang pong banwa. Ngayon pong kasulukuyan, ngayon 2025, nag-start siya po, bahay magpiesta kaya kami kanita. Ita symptoms ko po ng 2023, walang babalik kaya po. Kasi po, meron na ako kitang dating healthy lifestyle, binalik ko po itang dating lifestyle ko na mamang ko po kitang dating body food, mga yan, fast food. Kita po lang, may inganyo na ako naman kasi making ko pong komportable kaya sa sarili ko. Uling, ala na akong daramdaman kitang dating symptoms na Hanggang nang sinabi ko kay misis, tutuba na ng inog ka kitang nag-undergo kitang colonoscopy. Ala ka ba talagang ngigit? Kasi ating kong duda Alam mo, tandimdam ko dati, same na nitang ngeni. Alam mo, mas lalo pa sinakita akong mga yan. Dito po, di ako napanatag. Meron pa yung sa isipan ko na palaging baka yung meron silang nalagpasan na hindi nila nakita, ganyan. Sabi ko kay misis, pwede ba natin ulitin yung magpa-colonoscopy ako? Kasi parang hindi natatama yung nararamdaman ko na naman ngayon. Parang bumabalik na naman yung dating symptoms ko. May 7, sinubukan po namin ni misis na pumunta doon sa hospital. Tapos tinawag ko po yung kilala ko sa PhilHealth. Sabi ko, bro, pwede mo ba akong tulungan? Sige bro, ako nang bala dyan. And then po, nagpa-schedule kami. Hanggang dumating po si Mama Apple sa amin. Tapos may dala po siya ng SBG, yung Salveyo po. Sabi ni Mama ko, nung pagalis ni Ate Apple, nak, di ba ito yung nagpagaling sa'yo dati nung nagka-symptoms ka nung nakaraan taon? Sabi niya, ayo po ma'am, pwede mo po ba akong bigyan, ma? Bakit hindi naman, nak? Yun, binigyan niya po ako. On the go po na SBG. Nung pag-take kong ganyan, parang guminawa na naman yung tiyan ko. Hanggang kinontinue ko na po yung pag-inom po ng gano'n. Hindi ko na po talaga tinigilan. Talagang aldo ko na pong inuman ng SBG. So pag-take 2 po namin na pagpunta sa hospital, nagpatingin po ulit. Tawa ng Diyos, na-clear po. Napakasaya po na sa pag-take ko ng Salveyo, balik ulit yung lakas ko at parang naging confident. Maraming po salamat sa ginawang instrumento ni God na yung Salveyo. Yun po yung buhay ko na bago po. Ako Jerome Laksamana, iningkwento kong Salveyo.